O ganun. Bye bye babe. Bye bye. I'll see you later. What up? Mic test. Yes, what up, what up? Welcome to another video. Yes, may upload na naman yata. Hindi na tayo nakakapag-upload, di na consistent yung pag-upload natin. Wala kasi mga content eh, kaysa naman puro basura yung content. At least kahit konti eh may quality. Alright, so ito na yung quality na content. Ayun, minsan na nga lang lumabas, uulanin pa. Ano ba yan? Di pa naman ako nagdala ng jacket. Damn it. Patalino mo talaga. Lupit ni Kuya bumangking, oh. Panis. Diretso ba tayo o EDSA tayo? Ano sa tingin for? Diretso na lang tayo. Ano naman eh. Yeah. Hindi, kala ko sila. May gas pa ba tayo? Tayo pa yan? Ano? Dumi na naman dumi ng motor. Hindi ako nakapaglinis. So yun. So topic is NCAP. So yun nga, topic natin today, napaka-hot na topic ngayon, is yung NCAP. Yes. Kasi most likely madami yung mga nagre-reklamo is from motorcycle world, yung mga nagmumotor. Yung mga nagmumotor yung tinatamaan ng NCAP daw madalas. Pero I think ano naman eh, what I think is okay talaga yung NCAP eh. Pero ready na ba yung Pilipinas sa NCAP? Kasi sa ibang bansa naman, lalo na sa mga first world country, napaka-limit din naman ng mga physical apprehension nila eh. Mostly
by camera eh, tapos papatawag ka na lang. Yun naman madalas eh. Pero dito kasi sa Pilipinas, pero sa kanila kasi medyo okay na yung facilities nila, yung process nila medyo established na eh. Kaya madali yung ano sa kanila, madali yung pag-process sa kanila kasi maganda yung streets nila, yung mga sign, yung rules, medyo solid na yung mga rules nila eh. Hindi katulad dito na medyo may malabo pang ano eh, may mga malabo pang, may mga gray area ba. Pero I think fair naman. Ang mahirap lang is katulad nga nung mga ibang nirereklamo, hindi lang naman sa kotse, ay hindi lang naman sa motor, sa mga sasakyan din, yung mga second hand na sasakyan na date of sale lang, open date of sale. Medyo paano kung nahuli yun, tapos syempre sa original owner mapupunta yung ipapadala na ticket. And yung motorcycle lane, ayun, medyo marami talaga nagre-reklamo doon na nakamotor na bakit nga daw ba na nasa isang linya lang talaga yung mga motor, so wala na rin kwenta yung pagbili mo ng motor. Well, oo, may point yun, kasi siguro hindi siya I don't know, medyo siguro ang dapat, kasi ang reklamo ng mga four wheels is ano eh, yung mga singit ng singit eh. Yun yung ano reklamo nila eh, kasi nga dami singit na mga nagmumotor, mga kamote daw. Minsan nakakasagi na ng mga side mirror, nasasabitan kayo. Madalas naman yun kasi naka four wheels din naman ako before, so medyo nakakainis nga yung mga ganong motor, yung mga bigla na lang papasok tapos masasabitan ka, tapos di mo naman makahabol kasi singit, dire-diretso lang sila, sisingit lang, di mo na makahabol, especially sa traffic. So ayun, siguro ang magandang gawin, ano, ang ipagbawal is yung lane splitting. Abutan na tayo ng ulan, konting bilis lang tayo ngayon, pero 60 ang speed limit yata dito. 50 ba o 60, hindi ko sure. High gear lang tayo kasi tipid tayo sa gas dahil wala na tayong gas, paubos na. Prepared na ba talaga yung Pilipinas I think kasi may mga signs, yung katulad nung sa motorcycle lane sa Commonwealth, hindi pa naman ako nakakadaan. Actually bala ko nga kunin yung ano ko eh, yung plate number ko kasi available na daw, tsaka yung RCR na physical copy bala ko kunin. Kaso nga lang, ayun nga, nakita ko yung Facebook na grabe yung pila ng motorcycle lane sa Commonwealth, parang sobrang traffic. Sobrang traffic, parang mas traffic na nga yung motor yata eh, hindi ko lang sure, pero mukhang traffic din naman yung four wheels. Bali damay-damay na lang, parang ganun. Parang gusto ng four wheels is ano, kung traffic ka, may traffic din kayo, parang ganun. Pero I think
as a four-wheel driver before, or naka four-wheel before, four-wheel driver, social, I think yung ibig nila sabihin sa mga singit na singit kasi na minsan sobrang kamote talaga na napakabilis mong patakbo tas singit ng singit, mga ganun. Tawag dito yung motorcycle lane sa Commonwealth, merong katulad nito, ganitong lane, ayan, dire-diretso, tapos suddenly yung motorcycle lane mapupunta dito sa kabilang lane. So paano kung dire-diretso ka tapos di mo napansin na wala ka na pala sa motorcycle lane kasi nga lumilipat siya ng linya. Yun din, dapat medyo clear yung motorcycle lane, may guidance sa road natin na mag-change ng lane yung motorcycle lane. Siguro isa yun. Tapos yung mga signage, hindi lang para sa four wheels din, may mga signage na mga left turn, right turn, sana malinaw or kitang-kita talaga. Well, hindi naman lahat ng kalsada gano'n. Katulad dito, medyo malinaw naman yung mga signs dito. Pero may mga lugar kasi na hindi mo talaga makita yung hindi mo makikita yung mga signage eh. Kundi malabo, nabubura na. Wow, shit, lalim nun ah. Tapos ayun pa, speaking of lubak, sa Manila ata yun, di ko sure, kasi parang may motorcycle lane, tapos meron napakalalim na lubak. Di ko sure kung sa Manila or Makati yun eh. So kinwestiyon ng mga netizens sa Facebook if if may lubak, okay lang, magiging excuse ba daw ba yun para at least iwasan yun, tapos lumagpas ng lane kahit sandali lang. Ang sagot nila is makakonsider pa rin siya na violation. So kailangan mo siyang talaga daanan or magmabagal ka na lang. So accident prone siya, pero I think na ayos naman na nung LGU yata, ng LGU yung road na yun. Pero still yung mga nahuli dahil dun sa lubak na yun parang di naman daw makatarungan yung reklamo nila. Kasi ikaw ba naman, naka 4 wheels ka or kahit 2 wheels, pag may makita kang lubak, syempre masisira yung sasakyan mo nun, yung mga suspension or ano pa, diba? Yun din, isa pa yun yung natin, stability ng road natin, especially sa C5. Umulan dun, may bagong butas na naman, kaya ang hirap din lalo na sa gabi. Ng Quezon Ave ngayon ay ng Commonwealth. EDSA na lang tayo. Ayun, sa EDSA rin pala, I'm not sure kung may motorcycle lane, parang wala naman, pero may nakikita akong lane na motorcycle. So pag dumadaan ako doon na lang din ako pupwesto, para safe lang din. Kung may nakita akong nakalagay motorcycle lane, doon ako pupwesto, di na ako nagsisingit-singit para safe din. Kasi hindi mo rin sure kung may motorcycle lane talaga dun Ayun, isa pa yun, dapat medyo clear tayo sa mga signs kung may motorcycle
makikita mo yung mga nagpibiting na red light, yung maandar kahit red light. Kasi madalas yan sa gabi, pag feeling mo mga madaling araw, yung mga feeling nila na wala naman tatawid, minsan nagkakaroon ng aksidente kasi kahit pula minsan umaandar kasi feeling nila wala naman dadaan. Ayun, lalo na sa mga motor or kahit mga bike nga minsan kaya delikado rin. Ganda rin na aware, lalo na dyan siguro sa yung end, pwede mong i-justify yung NCAP sa mga stoplight, mga ganyan, lalo na sa mga ganito, yung mga maliliit na kalsada. Kasi dito madalas yung mga, lalo na mga naka-scooter na walang helmet, tatawid bigla, magugulat ka na lang. Yung mga ganyan din akong nakakasabay kaya ang hirap din and disiplina din talaga, honestly, sa ano na din, sa tao na rin minsan talaga, or madalas actually. Kasi katulad ngayon, ay katulad before, pag actually ngayon pala, ayun pala yung magandang example. Katulad ngayon na nasabi na active yung NCAP, maraming tao naging self-aware kung ano ba yung mga pwedeng violation na mas makuha sa kanila. Natatakot na yung mga tao, so parang nadidisiplina din kahit pa paano. Iniwasang ano, kasi laki din laki din ng mga multa libo din wala namang, hindi rin madali kitain ng mga 3,000, 5,000, hirap din lalo na yung mga ano, paso yung registration, lisensya, yun yung malalaki, kaya ingat-ingat din, ayusin ang dapat ayusin. Alright, so ayun, I think yung best solution, hindi naman siguro best, pero a little compromise ba on both sides ng naka 4 wheels tsaka naka 2 wheels is patpat nila siguro yung lane splitting. Bawal mag lane splitting, siguro yun yung maganda. Kasi sa states naman, sa ibang, I think sa ibang bansa is bawal ang lane splitting. So kahit naka 2 wheels ka, kailangan mo pa rin magstay sa isang lane, hindi ka pwedeng magsingit-singit. So siguro goods din pag ganun, para maiwasan din yung mga sagi-sagi, mga sabit sa mga sasakyan. Siguro mas okay na ganun kaysa yung ilalagay mo yung mga motor sa iisang linya lang na para silang parang sardinas sa isang lane. Tsaka if ganun, malamang kasi sa malamang mostly sa mga nagmumotor may 4 wheels din, kaya sila bumili ng motor is para makaiwas sa traffic. May mga may kotse rin, may mga kotse rin yung mga yan madalas, hindi naman lahat pero madalas dyan kaya nagkotse ay kaya nagmotor is dahil sa traffic lang. So if tatanggalin mo yung privilege na, or hindi naman
privilege, yung advantage pala ng nakamotor, eh malamang babalik yung mga yan sa pagkokotse. So ganun din, mag-traffic pa rin yung kalsada, kasi pipila ba sila sa, especially sa mga sanay na may mga private vehicles, motorman o sasakyan, eh magtsatsaga ka ba magpila sa commute? Kasi before, ang pagko-commute napaka-hassle talaga eh. Totoo lang, kung nag-commute ka, mag-aalat ka ng napakalaking oras para lang makapasok ka sa trabaho, especially pag rush hour. Kasi ako, share ko lang, before nagtatrabaho ako sa BGC Ortigas pala, sorry, sa Ortigas, morning pang umaga, morning, so mga 8 or 8, 9, iba-iba kasi, pero ganun pumapasok yung yung schedule. 8, 9, gigising ako 5 AM, magre-ready ako 1 hour, so 6 kailangan nasa MRT station na ako nun. Kasi ma-late ka lang kahit 1 minuto, promise, 1 minuto lang, napakatagal na nang aantayin mo sa pila. Ganun katindi yung noon pag commute, lalo na sa MRT. Tapos pagdating mo sa MRT, napakasiksikan, kailangan mo talaga maging sabi nga nila, yun, bagong ligo kang pumasok, pagpasok mo haggard ka na, ay paglabas mo haggard ka na. Ganun katindi, maghahalo yung mga papasok tsaka pauwi. Sipin mo yun, face to face kayo. Kaya kung kaano-anong COVID nun, talagang maahawa ka pag ganun eh, kahit di mo choice eh. Ay sorry, ka talaga eh. Kaya I think maganda dyan lane splitting, tanggalin, lagyan, ayun yung nyo, ayun yung gawin nila, pagbawal yung lane splitting. Tulad nyan, so instead na sumingit ako dito, punta ako dun sa harap, di pipila ako ng parang sasakyan lang, normal na sasakyan lang din, diba? Kaysa sumingit ka, ganyan, at least may freedom ka pa din mag-change ng lanes, diba? Pag lane splitting kasi, hindi ka pwede dyan sa gitna ng dalawang sasakyan, doon ka lang sa isang lane, ka lang mismo. Diba? Gaya nyan, ganyan. So kung traffic, medyo may stuck ka lang din, pero at least hindi kayo siksikan sa isang lugar, diba? Na baka mas traffic pa pag ganun, baka maging mas traffic pa yung motor. So yun lang naman yung thoughts ko. Pero good sang NCAP talaga, madaming magiging madisiplina yung mga tao kapag meron nun. Kasi kahit walang bantay, alam nila na pwede sila matikitan, or pwede tayong matikitan anytime if may gawin tayong if hindi tayo sumunod sa traffic rules. Okay din talaga yun, iwas din yung aksidente, and makakatulong din in case may aksidente. Kagaya nitong na to, bawal mag right turn pag red, diba? Madalas niyan magra right turn ka na kasi wala man dumadaan diba? So right turn ka na kung walang NCAP, ganun. Pero since may NCAP, look at that, ang ayos, diba? Yun lang naman yung mga advantage and disadvantage nung
NCAP. So kayo, ano sa tingin nyo? Hindi ba maganda yung NCAP sa Pilipinas? Or ayaw nyo ba na may NCAP? Mas preferred ba natin na yung physical apprehension, yung mga officer sa daan, dadagdagan na lang ba yung mga officer sa daan isa camera lang, or ayun na, camera lang. Let me know in the comment section. So yun, kung umabot kayo sa part na to ng video, thank you so much. And if you haven't subscribed, please subscribe and hit the like button as well. Thank you again.